Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Krus, no? Maraming krus dito. Ano bang naiisip natin pag sinabing krus? Isa siguro mabilis na papasok sa isip natin yung mga hirap sa buhay. Ano? Iyan kaagad ano nga ba ang krus at ang mensahe nito? Una, ang krus ay nagpapaalala sa atin ng nakakatakot na bunga ng ating kasalanan. Sa pelikula, hindi lamang mga romance o comedy ang tema na kumikita. Maging ang mga pelikulang horror, nakakatakot, ay tinatangkilik at pumapatok din sa takilya. Dagdag pa rito yung karahasang ipinakikita at marami sa mga nanunood bagamat na natatakot, nagugulat, pero nag-e-enjoy sa panunod nito. Mga kapatid, ang pinakamarahas o violenteng pangyayari sa kasaysayan ng tao ay naganap sa krus. Ang pinakamalalang horror na eksena ay ang pagpapako sa anak ng Diyos sa krus. Pinakamalala pa ito sa mga karumal-dumal na krimen na nangyayari sa kasalukuyan. Dahil ang mga pangyayari, mga trahedya ngayon, ay bunga lang ng hindi pagkakaunawaan, nagkainitan, nagkalokohan, kaya't nagkaroon ng karahasan. Pero ang pinakamalalang uri ng kasamaan ay nangyari ng hangarin ng tao na maging katulad ng Diyos. Sa aklat ng Henesis, Kabanata 3, Talata 5, nabasa natin ang kasalanan ni Adan na maging katulad ng Panginoon. Kasalanan niya at kasalanan din natin. Napakasama ng kasalanan ng tao para si Kristo ay mamatay sa krus. Napakabigat ng pagkakamali ng tao upang ang buhay ni Jesus ang maging kabayaran nito. Sa aklat ni San Pablo sa taga-Roma, Kabanata 1, Talata 18 hanggang 25, ayon kay San Pablo, kapag nagsimula na nating sambahin ang nilikha at hindi ang lumikha, kung saan ang tao na ang nagdedesisyon kung ano ang tama at mali, at kalimutan ng batas ng Diyos at palitan ito ng ating sariling batas. Kaya't ang krus ay nagpapaalala sa atin kung ano ang mga ginawa natin upang maipako dito si Kristo. Ang krus ay isang mapait na paalala sa atin kung paano nating pinipilit burahin sa ating buhay ang Panginoon at palitan siya ng mga nakatatakot nating mga kasalanan. Kaya una, ang krus ay nagpapaalala sa atin ng mga kasalanan natin kung bakit si Kristo ay namatay dito. Ikalawa, ang krus ay nagpapaalala din naman sa atin ng puso ng Diyos na puno ng pag-ibig. Sa Ebanghelyo narinig natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, Talata 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal tayo ng Diyos na kahit tayo na lang ang narito sa mundo, isusugo pa rin niya ang kanyang anak na si Jesus para magpakasakit at mamatay dahil sa ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Si San Ireneo na nagsabi na dahil sa puno
nagkasala si Adan at dahil din sa puno, si Jesus ay namatay sa krus upang iligtas tayo sa kaparusahan, bunga ng ating mga kasalanan at pagkalooban tayo ng kapatawaran. Kaya't ang isang puno ay sumisimbolo ng pagrerebelde at kasalanan ng tao. Ang isa namang puno ay sumisimbolo sa pag-ibig ng Diyos na mapagpatawad. Namatay si Jesus upang tayo'y magkamit ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sa isang puno, nakikita natin ang bigat ng ating pagkakasala. At sa isa namang puno ay makikita ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Ang puso ng Diyos na nag-uumapaw sa pag-ibig. At tandaan din natin mga kapatid, hindi tayo minahal ng Diyos dahil namatay si Jesus para sa atin, kundi namatay si Jesus dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya't ang krus ay nagpapakita ng puso ng Diyos na puno ng pag-ibig. Una, ang krus ay nagpapaalala sa atin ng bunga ng ating kasalanan. Ikalawa, ang krus ay nagpapaalala sa atin ng puso ng Diyos na puno o nag-uumapaw sa pag-ibig. Pangatlo, ang krus ay naging daan ng paghilom ng nasirang relasyon sa pagitan natin at ng Panginoon. Si San Jeronimo, isa sa mga ama ng ating simbahan na tumulong gabayan ang simbahan sa usapin ng pananampalataya at Biblia, siya ang nagsalin ng Biblia mula sa ancient Greek na lengguwahe patungo sa lengguwahe ng Latin upang mailagay sa lengguwahe ng tao ang Biblia, sapagkat nung panahon niya, Latin ang ginagamit na salita ng Diyos, ng tao. Gusto niyang mabasa at makilala ng tao ang Biblia, kaya't namuhay siya mismo sa Bethlehem ng ilang panahon upang kanyang ma-feel o maramdaman niya kung paano nabuhay noon si Jesus. At sa mga kwento, sinasabing habang siya'y nasa Bethlehem, ay nanaginip siya na dinalaw siya ni Jesus, kung saan ay tinipon niya lahat ng kanyang ari-arian at iniyala ito kay Jesus. Pero narinig niya na sinabi ni Jesus, hindi ang ari-arian mo ang gusto ko. Kinuha ni San Jeronimo ang lahat ng kanyang pera at inalay ito kay Jesus. At muli sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ang mga pera mo ang kailangan ko. Hanggang sa huli hindi na alam ni San Jeronimo kung ano ang ialay kay Jesus. At sinabi sa kanya ni Jesus, ialay mo sa akin, ibigay mo sa akin ang iyong mga kasalanan dahil ito ang dahilan kung bakit ako dumating. Mga kapatid, dumating si Jesus upang ang nasirang relasyon natin sa Diyos, maging relasyon natin sa kapwa, ay mapanumbalik sa kanyang pagkamatay sa krus. Dumating, ang krus ay nagpapaalala sa atin na sa pamamagitan ni Kristo, naibalik ang ugnayan natin sa ating Panginoon. Nakamit natin ang kapatawaran sa mga pagkakasala na nagawa natin at muli ay naibalik ang relasyon natin sa Diyos. At panghuli, ang krus ay pagtatagumpay dahil ito'y maghahatid sa atin sa tahanan ng ating Ama. Nung sinabi ni Jesus na kung sino man ang nagnanais na sumunod sa Kanya, pasanin ang krus at sumunod sa Kanya. Walang ibang daan na sinabi o itinuro si Jesus para makarating tayo sa tahanan ng ating Ama. Kung papaanong siya'y nakabalik sa Ama sa pamamagitan ng krus, itinuturo niya sa atin sa pamamagitan din ng krus na ito, makakarating tayo sa kanyang kinaroroonan. Kaya nga mga kapatid,
Sa ating pagdiriwang ngayong umaga, tandaan natin ang krus na mayroon tayo sa ating bahay, maging sa ating katawan na ginagawa nating pendant sa ating kuwintas o higit sa lahat sa loob ng simbahan. Ito'y hindi palamuti. Ito'y mahalagang simbolo ng ating pananampalataya. Ito'y nagpapaalala ng maraming bagay sa ating mga Katoliko. Mula sa ating kasalanan, sa pagpapatawad ng Diyos sa atin, hanggang sa pagtuturo sa atin na ito ang tanging daan para makarating tayo sa Kanya. Hindi lang natin ito basta inilalagay sa ating tahanan, sa ating simbahan o sa ating katawan bilang palamuti. Hindi ito palamuti, kundi ito'y mahalagang simbolo sa bawat isa sa atin na nagpapaalala ng mga mahalagang mensahe para sa ating mga Katoliko. Kaya sa atin ngayon, sa paggunita natin sa kapistahang ito ng pagtatampok sa banal na krus, mahalin natin ang krus. At huwag tayong lumayo sa krus. Huwag nating isang tabi ang krus sapagkat ito ang ating buhay at muling pagkabuhay. Ito ang simbolo ng ating kaligtasan.